Nasaan ni makukulit? Anong oras na? 8:01. Ang tagal. Balita Antemano. Bawat balita, mano-manong susuriin. Bawat issue, mano-manong bubusisiin. Walang palalampasin, walang balitang mamaliitin. Walang isyung babaliwalain. Balitang dapat alam mo, Antemano. Kasama si Radyo Patrol Robert Mano. Balita Antemano. Balita Antemano sa DZMM. Hello! Magandang umaga! Kumusta po inyong Saturday morning mga kapamilya, mga kaserbisyo? Kumusta sa mga nag-aalmusal, sa mga nagpapandesal? Hindi kinabot time check, iniwan ako. Gaya po nila Victoria. Sapagkat napakasarap po naman talaga mag-almusal ngayon. Maulan, pero dito sa dinaanan ko sa Quezon City, hindi ganun kalakasan po yung ulan. Pero magdala pa rin po kayo ng payong. Dahil from time to time, hihingi tayo ng update sa pag-asa kaugnay pa rin po sa masamang panahon na nararanasan natin today. Ngayon po ay July 19, 2025. Magandang umaga mga kaserbisyo. Kumusta po kayo ngayong araw ng Sabado? Ako po si Radyo Patrol Robert Mano, ang inyong kaserbisyo sa mga balita at impormasyon dapat alam mo, Antemano. Dito syempre sa DZMM Radyo Patrol sa Istreta na napapakinggan po sa 630 kHz sa inyong AM band at sabay napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel. Mga balitang kumpirmado, serbisyong sigurado. O sundan nyo po kami sa YouTube Mag-subscribe kayo doon, panoorin nyo kami doon, DZMM Teleradio YouTube channel. Kapag wala po kayong AM radio, para sa mga mensahe o reaksyon, syempre, babasahin din po natin yan. Maaari po kayo magpadala sa ating Viber number na 0919-278-3000. At pwede rin syempre sa ating mga social media account ng DZMM Teleradio. At babasahin po namin yan maya-maya lamang. Inulan po ba kayo? Dumaan sa baha? O may mga kaanak po kayo na labis na napinsalan itong habagat at ng bagyo? Titingnan po natin mamaya yung kalagayan ng ating mga kababayan. Kaugnay pa rin po dito sa nararanasan nating masamang panahon. Pero for the meantime, magbabacktrack tayo ng konti. Dahil narito na po mga antemanong balita sa linggong nagdaan. Mayorya ng Pilipino naniniwalang dapat tumarap sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Ayon po yan sa survey na Social Weather Stations Documission ng Strat-Based Group noong Hunyo. Pang-headline yan! Gusto ko magkaroon ng trial para naman magkaroon si BP Sara ng pagkakataong madepensa niya ang sarili niya. Kasi for now, sinasabi nga niya na inosente siya. So, let her prove it na inosente siya. Mas maganda yung ma-prove niya na inosente sa pamagitan ng trial. And then, nakita ng mga senador na talagang inosente siya at kulang sa ebidensya. Di ba mas maganda yon? Sa survey ng Social Weather Stations sa kinomisyon ng Strat-Based Group noong Hunyo, 66% ng respondents ang nagsabing dapat sagutin ng Vice Presidente sa pagliliti sa mga bintang ng katiwalian, kabilang ang sinasabing maanumalyang paggastos ng confidential funds. 19% naman ang tutol habang 15% ang undecided. Nauna na lumabas sa survey na 44% ang naniniwalang sinasadya ng Senadong maantala ang impeachment trial. Para kay Senator Raffy Tulfo, dapat umusad ang impeachment trial para mabigyan ng pagkakataon ng Vice Presidenteng sagutin ang mga aligasyon. Tutol din ng senador na agad ibasura ang impeachment complaint ng walang paglilitis.
Nauna nang iginiit ng House Prosecution Team na walang dahilan ng Senado para hintayin ang desisyon ng Korte Suprema at dapat ituloy ang paglilitis hanggat walang ipinalalabas na temporary restraining order. Bukod po kay Senator Tulfo, mailan pa po mga senador ang nagsabi din na dapat magkaroon ng trial. Kagaya po nila Senator Wing Gatchalian, sina Senator Joel Villanueva na sinasabi dapat mapakinggan both sides, ibig sabihin the prosecution, yung depensa syempre, at yung mga ebidensya na ilalatag dapat publicly at maging transparent ay makita at masagot yung bawat aligasyon. Doon naman po sa petsa, yung petsa kung kailan talaga magkakaroon ng trial proper, doon po sa interview namin kay Senator Joel Villanueva, sinasabi niya August 4, 1 week after the SONA, doon na posible na mag-reconvene yung Senate Impeachment Court dahil sa period daw na yon, nakapaghalal na ng bagong speaker, nakapaghalal na ng bagong Senate President at yung mga committee chairmanships napunan na. So pwede na daw sila ulit na tumutok doon sa trial mismo. Yun ay August 4. Pero may ilang senador na nagsabi, ops, teka, parang na-delay na naman tayo ng konti. Akala kong July. So sa session daw, posible na maungkat yan at matanong ng ilang mga senador. MMDA tinukoy ang 49 na flood-prone areas sa Metro Manila. Pang-headline yan! Kung makikita nyo po, may tatlong outfall po yan, meaning labasan ng tubig. Yung Faura, Remedios. Noong ginawa po ang Dolomite Beach, sinaran po itong tatlong outfalls na ito. In-intercept yung tubig at pinadaan po sa sewerage treatment plant para po paglabas ng tubig ay malinis. Kabilang sa tinukoy ng MMDA ang G. Araneta at Banawe Avenue sa Quezon City, bahagi ng EDSA malapit sa Camp Aguinaldo, Maysilo sa Mandaluyong, Espanya Boulevard at Taft Avenue sa lungsod po ng Maynila. Plano po ng MMDA na magtayo ng water impounding facility sa loob ng Camp Aguinaldo para maiwasan ang pagbaha sa bahagi ng EDSA malapit sa kampo. Daragdagan din ang 71 pumping station sa Metro Manila para mapabilis ang paghupa ng baha. Naniniwala si MMDA Chairman Romando Artes na nakakaapekto ang Dolomite Beach Project sa pagbaha sa Taft Avenue at iba pang lugar sa lungsod ng Maynila. Ang sinasabi po dyan, yung particular na effect niya, yung Dolomite Beach na yan, sabi po ng MMDA, yung baha na nakikita natin dyan sa Taft Avenue, kung lumalangoy-langoy kayo dyan, bahagi daw po ng pagbabaha na yan ay yung inilagay na Dolomite Beach. Paano yun? Bakit hindi yan nakita nung naunang ikinabit yan, nung naunang inilagay yan? Bakit ngayon nagiging contributory factor para ng pagbabaha dyan sa lungsod ng Maynila? Yan susunod na tanong dyan, anong mangyayari? Anong next move? Doon ba tayo sa Dolomite Beach? O doon tayo sa mga binabaha? Anong plano? Saan tayo papunta? Iabangan po natin ang magiging resolution hinggil po dyan sa nakitang observation na yan na kaya pala nagbabaha or bahagi ng pagbabaha dyan sa lungsod ng Maynila. Yan Dolomite Beach na yan. Paano naman po sila? Paano naman po kami? Yan naman ang pahayag ni Alliance of Health Workers Secretary General Christy Donguines kasunod ng hindi pa rin nababayarang performance-based bonus. Pang-headline yan! Ang ating gusto po mangyari, same as before, na kung sino po yung hindi nakamit, siya lang po yung dapat ang hindi makakatanggap. Paano naman yung mga nagsikap talaga ng mga ng mga hospital institution para ma-meet nila yung performance target? Paano naman po sila? Paano naman po kami? Muling hiniling sa Department of Budget and Management na ipalabas ang hindi pa rin nababayaran performance-based bonus ng mga health worker. Humiling din ang grupong Alliance of Health Workers ng dialogo sa pamahalaan para mabayaran ang utang na bonus mula 2021 hanggang 2023.
Kasunod dito ng patuloy na pag-isnab ni na Budget Secretary Amena Pangandaman at Health Secretary Ted Herbosa sa reklamo ng mga health worker. Hindi nakatanggap ng bonus ang mga health worker dahil sa kabiguan ng Department of Health na sumunod sa requirements. Hiniling din ng grupo ang aumento sa sahod at mass hiring sa mga permanent health worker para matugunan ang issue ng kakulangan ng tauhan sa mga ospital. Bukod po sa mga ganitong bonuses, mas mahalaga pa rin po siguro mabigyan ng focus ngayong 20th Congress ito pong sweldo, yung sahod ng ating mga healthcare workers para naman hindi sila tuluyang umalis sa ating bansa. Ang layo napakataas ng sweldo nila sa ibang bansa kumpara dito sa atin. Plus, mas marami pa silang pasyente tinitingnan dito. Doon, konting kibot, may overtime pay pa agad. Dito po nagtsatsaga sila. Sana masuklian din natin yung pagtsatsaga nila na yon ng kahit kakaunting dagdag umento dun sa kanilang pong kinikita para naman po hindi na sila mag-isip pa na umalis dito sa ating bansa. Puro sila tanim ebidensya, puro pang iintriga. Yan ang reaksyon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kaugnay sa dinoktor na screenshot ng report kaugnay ng pagkamatay na negosyanteng si Juan Paulo Tantoco sa Amerika. Pang-headline yan! So, una pa lamang po, peking video, peking police report, ano pa po ba ang aasahan natin sa kanila? Puro sila tanim, ebidensya, puro pang iintriga. Tunay na obstructionist, tunay na fake news peddler. Hindi po ba sila naaawa sa mga Pilipino na niloloko nila sa kanilang mga naratibo? Sa pineking report ng Beverly Hills Police Department, sinabing kinuwestiyon ang 3 kasama ni Tantoco bago namatay noong Marso. Kabilang dito si First Lady Liza Araneta Marcos, Mrs. ng negosyanteng si Palace Deputy Social Secretary Dina Tantoco at artista si Alexa Miro. Pero kung ikukumpara ang pineking dokumento sa orihinal na kopya ng blatter, makikitang hindi kasama ang sanhi ng pagkamatay ni Tantoco, gayon din ang pahayag na nakakalat ang cocaine sa kwarto ng negosyante. Wala ring nakasaad na kinuwestiyon ng mga kasama ni Tantoco. Nauna nang iginiit ng Malacanang na pineke ang dokumentong kumakalat sa social media para idawit ang unang ginang sa insidente. Pinag-aaralan namang kasuhan ang mga nagpapakalat ng maling balita hinggil sa pagkamatay ni Tantoco. Ang una po dyan, hayaan na muna po natin siguro na magkaroon ng katahimikan yung pamilya nila sapagkat nawalan po sila ng miyembro ng kanilang pamilya. Ibigay po natin yung peace sa kanila at iwasan na muna yung intriga na yan kung saan iba naman yung idinadawit. At yan po ang mga may init na balita sa linggong nagdaan. Pang-headline yan! Si Robert Mano sa Balita Antemano sa DZMM. Bantay Krising at Habagat. Oras natin 15 minuto makalipas ang 8:08 ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa pagbabantay. Kaugnay pa rin po sa bagyong Krising at Habagat na nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Para po magkaroon tayo ng ideya, kumustahin po natin yung ating mga kababayan, yung ating mga kapamilya dyan sa Ilocos Norte. Makakausap po natin ang head ng PDRRMO ng Ilocos Norte, si Sir Marcel Tabihe. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga din, Sir Robert, at mga taga-kapinig ng ating programa. Opo. Sir, ang unang tanong po namin, as we speak now, kumusta po ang sitwasyon dyan sa inyo po sa Ilocos Norte? Ngayon, maulan po dito. Light, moderate to at times heavy rainfall dito po sa lalawigan po. Kailan pa nag-start, sir, na naramdaman po dyan sa inyo sa Ilocos Norte itong masamang panahon na ito? Kahapon pa, sir. Kahapon pa. May mga mahinat, so moderate, and then
bumugso-bugsong paglakas ng ulan. Pero kanina, nung around 12 siguro, medyo tuloy-tuloy yung malalakas na pag-ulan. Opo, kung tuloy-tuloy po ay malalakas na pag-ulan, Sir Marcel, kumusta po? May mga binahana po bang lugar at kumusta po yung ating po mga kababayan dyan sa Ilocos Norte? Dito sa may Barangay South Pagudpud, nagkaroon ng flooding pero as we speak, nag-subside na po yung tubig. May mga nag-preemptive evacuation din na kababayan natin sa 4 na munisipyo at saka isang city na may 7 barangays. At yung po ngayon, sir, habang nag-uusap tayo, yung mga pagbaha, wala na po, humupa na. Yes, sir. Humupa na po. Yung pagbaha, sir, na nabanggit po ninyo, matataas po ba? Hindi naman siya ganun kataas, pero nagkaroon ng dahil nga dun sa matinding buhos ng ulan, tumaas yung tubig sa mga barangay. Opo. Tapos, sir, dahil dyan ngayon, ganun pa rin po, yung mga nag-preemptive evacuation, hindi nyo muna po sila pinauuwi? Oo, nandun pa rin po sila sa mga evacuation centers until such time na magiging stable na yung weather condition po dito sa lalawigan. Gaano po karami, sir, yung mga evacuate natin ng mga kababayan po? 54 families at comprising 156 individuals. Saang area po ito ng Ilocos Norte, sir? Sa Banna, sa San Nicolas, sa Pagudpud, Pasukin at Batac City po, sir. Ayan. Inaasahan pa po pa natin, sir, na possible na may pagtaas ulit ng tubig base po sa nararanasan po ninyong moderate to heavy rains po dyan sa inyo sa Ilocos Norte? Medyo umupa na po yung matinding ulan. So, we hope na matuloy-tuloy na ito at magiging maganda na yung panahon sa kaming hours po. Yung monitoring po natin sa river basins po natin, kumusta, sir? Bahagyang tumaas yung mga major river basins natin dito. But yun nga, as we speak, medyo humuupa na yung malakas na pag-ulan. So, madali namang mag-subside yung tubig sa mga rivers and creeks po natin. Kaya hindi rin natin inaasahan, sir, talaga yung pagbaha pa, dahil may paghupa na plus humihina na yung mga pag-ulan. Opo. Although, yun nga, may mga warnings pa rin for heavy rainfall. Pero hindi naman siya actually dire-diretso, intermittent. So, hopefully makapag-subside yung mga tubig dito sa mga creeks and rivers po natin. Maganda pong balita yan kung ganyan po. Pero Sir Marcel, ano po yung mayroon po ba malaking effect, pinsala, itong habagat at bagyo po dyan po sa inyo sa Ilocos Norte? So far, wala naman pong malaking epekto nito sa infrastructure at saka agriculture as we speak. Opo. Since magkakaroon ng assessment pa later. So tingnan natin, hopefully hindi naman siya malaki or matindi yung mga dulot ng bagyong Chrissy. Sana nga po. Reported po ng mga nasirang tahanan, wala naman po. Partially damaged, wala naman po. Wala naman po, Sir Robert, as we speak. Ayan, okay. Very good. Magandang balita yun, Sir Marcel. Pero sir, panghuli na lang, baka may nais po kayong banggitin sa inyo po mga kababayan, guidance, ano po ang nais iparating ng PDRRMO sa kanila dyan sa Ilocos Norte. Go ahead, sir. Maraming salamat, Sir Robert, at nakikiusap tayo sa ating mga mahal na kababayan dito sa lalawigan ng Ilocos Norte na maging mapagmatsyag at sumunod sa mga advisory ng ating mga barangay officials, city and municipal officials, and ating provincial officials. At keep safe po lahat sa atin. Ayan. Sir, maraming salamat po sa inyong oras at mag-iingat po. Maraming salamat din, Sir Robert. Ayan. Thank you. Thank you po si Sir Marcel Tabihe, ang head po ng PDRRMO ng Ilocos Norte.
Doon po sa latest advisory o Tropical Cyclone Bulletin po ng Pag-asa, yung pong sentro ng Bagyong Krising ay nasa layong 125 kilometro west-northwest po ng Calayan, Cagayan. Nasa may bahagi po ng Cagayan. Ang maximum sustained wind, may lakas na hangin, 85 kilometers per hour. Malapit po yan sa gitna at pagbugso na 115. Malakas-lakas po ito ha. Ang kilos niya west-northwest. Pakanluran, 25 kilometers per hour. At may mga, siyempre po, meron tayong tropical cyclone wind signals. Number 2, nasa number 2 po ang Batanes, northern portion ng Cagayan. Ano po ba yung mga northern portion ng Cagayan na yan? Santa Pracedes, Claveria, Sanchez Mira, Pamplona, Abulug, Ballesteros, Santa Ana, Gonzaga, Santa Teresita, Bugay, Apari, Camalinugan, Aliacapan, Lalo, Lasam, Rizal, Santo Niño, Gataran at Alcala. Ayan po yan po yung mga nasa signal number 1 dyan sa bahagi ng Cagayan. Kabilang po ang Babuyan Islands, Ilocos Norte, yung kausap natin si Sir kanina. Number 2 po sila. Northern at central portion ng Apayao. Ano po yung mga yan? Calanasan, Luna, Pudtol, Cabugao, Flora, Santa Marcela at ang northeastern portion po ng Abra. Ano po yung northeastern portion na yan? Diyan po sa may Tineg at Lagayan. May mga lalawigan din po na nasa signal number 1 kabilang ang Ilocos Sur at kaugnay po niyang kausapin natin ang head ng PDRRMO ng Ilocos Sur, si Sir Ron Arqueliada. Sir, magandang umaga po. Si Robert po ito sa Balita Antemano. Hello? Sir Ron? Babalikan po natin si Sir Ron. Sandali po itutuloy natin yung pagbasa ng mga areas. Ito po, yung mga nagtatanong kung anong signal sila. Ito po, number 1 naman Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang nalalabing bahagi po ng Cagayan. Northern portion ng Isabela. Ano po yung northern portion na yan? Malig, Divilacan, Quirino, Gamu, Ilagan City, Burgos, San Manuel, Rojas, San Mateo, Aurora, Luna, Cabatuan, Reina Mercedes, Nagilian, Santa Maria, San Pablo, Maconacon, Cabagan, Tumawini, Delfin, Albano, Quezon, Tomas at Santo Tomas. At yung nalalabing bahagi po ng Apayao at Abra, kabilang ang Kalinga Province. Balikan po natin ang head ng PDRMO ng Ilocos Sur, si Sir Ron Arquelada. Sir, magandang umaga po. Yes sir, magandang umaga po and sa lahat po ng nakikinig and nanonood sa programang ito, magandang umaga po. Maraming salamat po sa pagkakataon. Sir, makikipag-balita lang po kami. Kumusta po yung sitwasyon nyo dyan sa Ilocos Sur? Gaano po yung effect nitong bagyo at habagat sa inyo pong areas dyan, sir? Sir, as of now, sir, malakas pa rin yung pag-uulan dito na may light to moderate na lakas ng hangin. And as of now, may affected na families tayo na nasa 625 families or equivalent to 1,906 na individuals naman po. Sila po yung mga inilikas yan, Sir Ron? Yes, sir. Inilikas kagabi. Yung mga mostly naman po ay preemptive evacuate sa 7 na munisipyo po ng Ilocos Sur. Ito po, bukod po sa malalakas na pag-ulan na nararanasan nyo dyan sa Ilocos Sur, Sir Ron, ano pa yung effect sa inyo nitong bagyo? Naging malakas din po ba yung hangin dyan? May mga establishment po ba na nasira? Yes, mayroon tayong reported na damage to infrastructure. Sa municipality of Sugpon naman po, yung mga flood control na projects natin ay na damages na nasa estimated na 11.5 million yung amount ng estimated damage nito. And nung may mga iba din na nawala na ng power supply,
may dalawang munisipyo. Yung isa na restore na, tapos yung isa naman ay hindi pa na restore. And may isa din na reported na incident ng landslide, which in isang bahay ay partially damaged na may dalawang tao po na nandun. And nailikas naman na. Na-evacuate naman na. May mga kababayan po ba tayo na nasaktan because of incidents sa mga yan, kagaya po ng landslide? May mga hinahanap po ba nawawala or nasawi so far, sir? Wala naman po. Per reporting time, sir, wala. Ay, naman po salamat. nasawi, walang injured, walang missing per reporting time. Ngayon, sir, dahil malalakas pa rin yung pag-ulan, may mga pagbaha po ba na nararanasan dyan sa inyo sa Ilocos Sur? Yes, sir. Actually, minomonitor natin yung mga three major rivers natin dito. Opo. And tumataas na yung level ng tubig dito sa ating mga rivers. Yung isang pinakamalaki, yung Abra River naman ay nasa orange level na. So, yun yung tinitingnan namin kasi pababa na yung tubig na galing ng Abra at Mountain Province. Sasaluhin nyo. Catch basin ng Ilocos Sur po. So kung ini-expect natin na pababa ang galing sa Abra at papunta dyan sa Ilocos Sur, gaano yung any moment ba, sir, ini-expect natin na magkakaroon talaga ng pagbaha? Ano yung mga areas na possible na makaranas po nito dyan sa inyo sa Ilocos Sur, sir? Yes, sir, kung tuloy-tuloy ang malakas pa na pag-uulan ay possible, sir, na tumaas pa yung level ng tubig and yung mga malalapit na municipality, lalo dito sa Bigan, Kawayan, Bantay, Santa, ay possible na they are prone to flooding naman, sir. Kapag sinabi natin, Sir Ron, para magka-idea lang po yung iba rin natin kababayan, at syempre mga kasama nyo, kababayan po natin dyan sa Ilocos Sur, kapag sinabi natin prone to flooding, ay na-expect po ba natin gaano kataas itong flood na possible maranasan po ngayon because of the heavy rains, i-combine pa po natin yung tubig na ibababa dyan sa inyo pong river basins? Yes, may yung level ng flood kasi, sir, pag na umabot na ng red, yung water level ay talagang mababaha na yung mga bandang mabababa na parte ng Ilocos Sur. Halos yung experience namin sa Egay noon ay pag nasa red na, ay talagang nasa 1 to 1 meters or hanggang bewang, ganyan. Or isang tao. Yung isang floor, yung taas ng tubig pag nagkaganon, sir. Kaya no-monitor namin yung taas talaga ng mga rivers natin. Kailan natin ipatutupad, Sir Ron, yung forced evacuation? Lalo na po dyan sa mga areas na yan na posibleng agad maapektuhan ng pagtaas po ng level ng inyong pong mga ilog dyan sa Ilocos Sur. For now, sir, nag-release na tayo ng memo for the preemptive evacuation sa mga flood-prone areas, landslide-prone areas, and yung mga storm surge-prone areas. So, minomonitor namin for the implementation ng ating mga DRMOs din po. And then, yung mga areas na ito, sir, wala naman tayong pagkakataon na nahihirapan tayo magpa-evacuate doon po sa ating mga kababayan. Baka sabihin, hindi, mababaw lang yan, bewang lang pala eh. Pero yung bewang na yun, sir Ron, tama ba? Yun yung minimum na pwede niyang itaas. Pero higher than mas mataas pa sa bewang, pwede na maranasan. Yes, because tuloy, sabi nyo nga po, tuloy-tuloy pa yung malalakas na pag-ulan ngayon. Yes. Pero as of now naman po, sir, wala naman po reported na pagbabaha pa. Ayan. So, okay pa naman. Pero may dalawa lang talaga na barangay din na isolated na talaga, sir. Kasi island barangay sila. Tapos nasira yung tulay before. Kaya ngayon isolated na sila. Kailan nasira yung tulay sa kanila, sir? Doon sa dalawang barangays po ninyo? Noong pang nakaraan last year na bagyo po. So kung walang bagyo, paano ang pagpunta sa kanila, Sir Bale? May ginagamit na barge papunta sa kanila. Siyempre, hindi natin, for now, kasi hindi malakas pwede yan. Yung agos ng tubig, hindi sila makalabas, kaya isolated po sila. Opo, dahil nga kung barge lang yan, ay hindi talaga kakayanin, tatangayin po yan. Isolated dahil doon sa nasirang tulay na dati pang nasira. Pero kumusta po yung situation nila doon, sir, doon sa pakikipag-ugnayan nyo po sa mga official po ng dalawang barangay? Ano po yung pangalan ng dalawang barangay, sir? Dalawang munisipyo to, sir. Munisipyo? Sorry. Dalawang munisipyo.
na kasi magkatabing barangay yun. Opo, Separate okay. na munisipyo na dalawa barangay. So, barangay Nanguneg West ng Narbacan and barangay Nagsayawan naman ng Santa Maria. Kumusta po yung situation nila, sir? Malalakas din yung pag-ulan din po doon. Yes, so far sir, okay naman po sila and may request lang sila ng mga food packs. Opo. Paano nga yun, sir? Paano natin mabibigay yung food pack sa kanila at ibang inihingi nila kung isolated po sila? Under communication, coordination naman kami po sa mga MSWDO kung paano ibigay itong mga food pack naman po. Bukod dyan, sir, wala naman tayo missing, ano? Sir? Wala naman po tayong missing din ng mga individuals po so far. Ay, yes sir. Wala pong missing po. Sir, panghuli na lang. Sir Ron, excuse me. Baka po may nais kayo banggitin sa mga residente. Guidance po dyan po sa mga taga Ilocos Sur. Go ahead po, Sir Ron. Yes po. Ngayong malakas pa yung pag-uulan dito and possible pa na malakas yung pag-uulan hanggang hapon, ay pag may mga abiso ng otoridad na mag-preemptive ay agad-agad na sumunod and dalhin yung mga emergency go bag natin papunta sa evacuation centers natin. Ayun, mag-ingat and maging alerto and laging mag-update sa weather update na nilalabas ng Pag-asa and dito sa PDRMO and siyempre sa mga trusted na media po natin. Ayan. Sir Ron, maraming salamat po sa inyong oras at mag-iingat po kayo, sir. Yes po, sir. Salamat po si Sir Ron Arquelada, ang head po ng PDRRMO ng Ilocos Sur. Bantay Krising at Habagat. Yun no, malakas pa rin pala yung pag-ulan doon sa dalawang nakausap na natin, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Kaya po yung mga kababayan po natin dyan ha, continue monitoring po, sumunod po tayo doon sa abiso sa atin ng local government natin. Para po kung kinakailangan na kayo lumikas dahil ang nakikita po nila ay pataas po yung level ng tubig sa Ilocos Sur. Oras natin, 8:33 ng umaga at magandang umaga po Magandang malamig na umaga sa ating po mga kapamilya at kaserbisyo na nakikinig sa atin sa DZMM Radio Patrol sa 630. At syempre sa mga nanonood sa atin via cable, DZMM Teleradio. At ang mga nanonood sa atin sa iWant, sa Facebook, sa YouTube. Magandang umaga po. At good morning, yung iba nagme-message sa atin, malakas daw yung ulan May isa na taga-Lawag, sabi niya malakas po ang ulan dito. Eto si Kabukid, sabi niya humingi siya ng tulong dahil, nasira na po yung lona nilang bubong, nabutas dahil sa ulan. Ayan, sige, hanap tayo ng mga LG na makakatulong sa Kabang area, Kabukid Vlog. Eto po, sabi naman dito ni Teresita, sa kulimlim na Sabado, Sir Robert, always present from Santa Rosa, Laguna. Kumuha muna po tayo ng report ng ating Radyo Patrol. Yung pagbaha daw po sa ilang lugar sa Maynila, humupa na. Balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Gab, good morning. Good morning, Robert. Humupa na ang baha sa Espanya Boulevard na nakaranas ng gutter deep na baha kaninang madaling araw dulot ng magdamag na pag-ulan. Sa Espanya Boulevard may mga street sweeper na nagwawalis at nagpupulot na ng mga kalat na naiwan ng baha. Naiulat din na binaha ang Taft Avenue kanina dito pa rin sa Maynila, kaya't papunta tayo ngayon doon para tingnan kung humupa na nga ang baha. Pagdating naman sa P. Burgos at Rojas Boulevard, asahan ng malakas na buhos ng ulan na may kasamang hangin. Kapansin-pansin naman ang mga naipong tubig sa Center Island ng Rojas Boulevard, malapit sa Cultural Center of the Philippines, kaya't nagpapagal ng takbo ang ilang sasakyan. Maluwag naman ang trapiko sa Espanya, P. Burgos at Rojas Boulevard sa mga oras na ito. Gab? Yan ang balitang kumpirmado. Gab? Yes, Robert. Sa ngayon, stop na yung ulan dyan sa lungsod ng Maynila o nagpapatuloy pa rin? Nagpapatuloy pa rin, Robert. Medyo malakas ang pag-ulan dito sa lungsod ng Maynila. At meron niyang kasamang medyo malakas na hangin. Kanina nakikita kasi natin medyo
medyo hinahangin yung ulan kanina. Oo. Doon sa mga kababayan natin na baka may mga kaserbisyo tayo, kapamilya tayo na kailangan lumabas ng tahanan, magpunta dyan sa lungsod ng Maynila, lahat naman ba ng mga kalsada dyan ay nadaraanan so far sa kabila ng malakas na pag-ulan o may advisory na yung Manila LGU do sa ilang lugar na not possible if ever kung meron man dyan sa lungsod ng Maynila? Yes, so far Robert, dun sa mga dinaanan natin kanina ay passable naman. Pumupa na rin yung baha dito sa may Espanya Boulevard, doon naman sa may bahagi ng Quiapo ay ayos din naman. Sa may tapat ng National Museum, sa may City Hall ay ayos naman yung mga kalsada, madaraanan naman. Yun nga lang ay medyo challenge dito sa mga kapamilya nating lalabas, yung lakas nga ng ulan at yung hangin dahil for sure kahit kayo ay nakapayong, mga kapamilya ay medyo mababasa kayo dahil dun sa hangin nga na umaanggi. Robert. Gab, isa pa, usually kapag sa lungsod ng Maynila, bagamat minsan kahit walang signal, may mga ini-evacuate lalo na doon sa mga nakatira sa may Parola, sa may Isla Puting Bato, dyan sa Tondo. Ngayon ba, may ipinatupad ba na preemptive evacuation ang Manila LGU in anticipation lang sa possible na hangin at ulan na yan na maranasan dyan sa lungsod? Sa ating monitoring, Robert, ay wala pa namang ipinatutupad na preemptive evacuation. Pero may mga opisyal ng barangay, may mga opisyal din ng lokal na pamahalaan na nakita ko kanina na nag-iikot. At ina-assume natin na para yan na makapag-inform din dun sa mga residente na maging handa sakaling kailangan ng lumikas. Pero so far, sa ating monitoring dun sa Manila PIO at sa iba pang mga otoridad ay wala pa namang ipinatutupad na preemptive evacuation. Usually kasi dinadala sila dyan sa Delpan. May evacuation center sila dyan sa Delpan, sa may sports complex at para nga in anticipation. Pero maganda kung hindi pa at sana hindi na lumala yung sitwasyon. Gab, mag-iingat ka dyan ha. Huwag kang lulusong sa baha. Maraming salamat, Robert. Balik sa inyo. Yan po si Radyo Patrol, Gabriel Gonzales. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istreta. Para sa mga bagong gising, ang oras po natin, 8:38 ng umaga. Kaya kayo na po'y kape. Bawat issue, mano-manong bubusisiin sa Balita Antebano. Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang Nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo. Alamin ang lagay ng ating bansa mula mismo sa ating Pangulo. Sama-sama nating siyasatin ang mga solusyon at suriin ang mga planong nabigyang katuparan. Tutukan ang special coverage mula 1:00 ng hapon. Panoorin at pakinggan ang State of the Nation Address 2025 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong July 28, 2025 na mula sa nag-iisang DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter. Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko. May kasama kang makikinig sa'yo. Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal. It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love. Ako to, si Chang Ami. Open na open yan na pag-usapan dito po sa Ako To, si Chang Ami. Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, 3:00 ng hapon sa DZMM. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, 6:00 ng umaga sa DZMM.
Balita. Mano-manong susuriin sa Balita Antemano. Bantay Krising at Habagat. Nagbabalik po ang Balita Antemano. Doon po sa mga nagbigay po sa atin ng mensahe, may ilang po mga kababayan natin nagsasabi dyan daw sa kanila sa Cavite. Malakas na daw yung nararanasan nila na pag-ulan dyan. Meron din nag-message sa atin dito na dyan naman daw sa Macabebe, Pampanga, malakas din daw po yung nararanasan nila na pag-ulan. Dyan sa Cavite, sabi ni Jomel Valencia, malakas din ang ulan dito sa Cavite, sabi niya. At pwede po kayo magbigay ng mensahe kung ano yung sitwasyon po ninyo dyan po sa inyong mga lugar. Pero ngayon po, kausapin po natin, kumasahin po natin ang sitwasyon ng ating mga kababayan sa Batanes. Ang makakausap po natin ngayon, ang head po ng PDRRMO ng Batanes, si Sir Dan S. Dicul. Sir Dan, magandang umaga po. Yes, magandang umaga po at magandang umaga rin po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Good morning po, sir. Kumusta po ang sitwasyon niyo dyan sa Batanes? Ang hagupit na bagyo, nararamdaman niyo na po ba o naramdaman na or ini-expect pa lang any moment from now? Sa ngayon po medyo humupa na ang malalakas na hangin at ulan kasi kagabi namin naramdaman ng mga bandang alas 8 hanggang alas 10 na medyo malakas ang bugso ng hangin at ulan. Pero ngayon po, medyo maganda na po. Kung gumaganda na yung sitwasyon dito dyan sa Batanes, sir, sa kagabi po, ano po yung mga naging effect sa inyo po nitong bagyo po natin at habagat, sir? Nakaranas tayo dito ng malakas na pagbugso-bugso ng mga hangin, ng hangin at ulan. Kaya medyo nagmo-monitor kami ng gusto kung ano nangyari. Pero so far naman po, wala naman po tayong reported na incidenteng malaki dito, kundi mga mga minor na lang po na mga rockfall sa tabing kalsada po. Bukod po doon sa mga rockfall na to, pero itong rockfall na ito, sir, yung mga bumagsak po, naitabi na rin naman po. Yes po, agad-agad po nag-ano ng clearing ang DPWH. So, possible naman po lahat ang ating mga kakalsadahan except dun sa isang isla na merong minor landslide po doon. And then, bukod po doon, may mga kababayan po ba tayo dyan sa Batanes na kinailangang ilikas? Although alam naman po natin, sanay na sanay ang Batanes pagdating dyan sa mga ganitong klase po ng kalamidad, ang bagyo. Sa ngayon po, ang naitala natin dito sa ating record sa evacuation center, meron lang pong mag-ina na dinala sa evacuation center for safety. Nandito po sila ngayon, so sila lang po ang naitala natin na mag-ina lang po sila. At other incidents po, wala naman po tayong reported na nasawi, nawawala dahil po sa epekto nitong bagyo. So far, wala naman pong reported or recorded dito sa atin at maayos naman po ang kalagayan. Ang linya ng komunikasyon, although tayo nagkakausap tayo, ibig sabihin malinaw, pero sa ibang providers din po, pati po sa kuryente, meron naman din po, hindi affected. Sir Dan? Sir Dan? Tiyempo naman kung pinag-uusapan natin yung linya ng komunikasyon. Biglang nawala si Sir Dan. Babalikan po natin si Sir Dan S. Dicul, ang head po ng PDRRMO ng Batanes. Ayusin lang po natin yung linya ng komunikasyon. Ito po, basahin ko lang ibang messages natin. Ito ang sabi ni Jojo Mangune. Hello ka, Robert. Magandang morning. Dito po sa Arayat, Pampanga, medyo gumaganda na ang panahon. Atik-atik na lang yung ulan. Ibig sabihin po nung atik-atik, maambun-ambun na lang. Mahina-hinang pag-ulan na lang yan. Si Jojo Mangune po yan ng Arayat, Pampanga. Balikan natin si Sir Dan. Sir Dan? Wala, babalikan po natin ulit, ha? Tawagan natin ulit para malaman natin yung sitwasyon nila doon. Doon po kanina sa mga binabasa ko, nasa signal number 1 pa rin. Ito po yung iba, ha? Sa Ilocos Sur, yung northern portion din po ng La Union. Kaya po kanina may nag-message sa atin dito. Sabi niya, ang lakas po ng ulan kasi po nasa signal number 1 po kayo. Kabilang ang Bangar, si Sudipen, Luna, Balawon, Santol, San Gabriel, Bagnotan, City of San Fernando at maging sa San Juan at Bagulin.
Ayan po, signal number 1 po kayo sa mga areas po na yan. Malakas-lakas po itong ulan na to at hangin, syempre, yung dala po nito. Kaya po mag-iingat tayo at imagine niyo yung alam kung gaano kalakas yung sentro niya, yung lawak, yung gale force winds niya kung kayo 600 kilometers po, ganun siya kalapad, ganun kalaki. Kaya po malaki yung sakop niya, halos Luzon. Kapag titingnan mo makakaranas po ng mga pag-ulan na yan. Diyan po sa areas ninyo, kumusta po kayo? Ito, sabi ni Marie Joy de la Cruz Santos, dito po sa Cavite, General Trias, malakas po ang ulan. Aba, mukhang sunod-sunod dyan sa Cavite Iba-ibang lugar pero parehas lahat ng sitwasyon Si Vanji Basig, sabi niya, tamang ulan lang po dito sa Bagong Silang, Caloocan. Naku, mag-iingat po Hindi pa po lumalabas ang bagyo, kaya wag po tayo mag-expect na safe po tayo. Kung hindi rin po mahalaga yung ating pupuntahan, iwasan na po nating lumabas, Sabi ni Jenebel Silvano, dito rin po sa Taguig, lakas. Sabi niya, malakas. Si Melanie de la Cruz, sabi niya, blessed morning. Diyan sa Balagtas, Bulacan naman, Sabi niya dito i-confirm din natin. Sabi niya, roads are not passable po, heavy rains at baha po early as 6:30 AM po. Balagtas, Bulacan. Check po natin yan Maraming salamat po sa information na binigay po ninyo. Si J-Lo, sabi niya dito sa Makati, malakas din ang ulan. Naku, mukhang ngayon pala nararamdaman dito sa NCR at southern part Itong ulan na dala po ng bagyo at ang habagat. Tandaan po natin ang habagat po, mas maraming ulan na ibinubuhos usually. Sa observation po natin sa mga nagdaan po mga bagyo, yung habagat napakalakas na ulan yung ibinubuhos sa atin. Mula po sa Batanes, talong po tayo sa Kalinga. Kausapin po natin ang OIC. Ang OIC ng PDRMO Kalinga, si Ms. Shivani Aklam. Good morning po. Yes po, magandang umaga po sa iyo, Sir Robert. Opo. At magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig po natin at sa mga nanonood po sa ating live sa Facebook. Opo, platform po natin. Nasa Facebook po tayo, nasa YouTube at nasa radyo po tayo, 630 kHz, DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Ma'am, ay ang unang tanong po namin, kumusta po kayo dyan sa Kalinga? Dito, ang sitwasyon naman po dito sa Kalinga ay sa ngayon po, hindi na po tayo nakakaranas ng pag-ulan. Ngunit kahapon, buong maghapon po at saka kagabi ay tuloy-tuloy pa rin po yung pag-ulan po dito. So ang ating Emergency Operation Center po ay naka-red alert para naman po sa ganon ay makapag-responde tayo sa mga concerns or mga insidente po na itatawag po nila sa ating operation center. At isa pa po dyan, ma'am, kung medyo humupa-hupa na po yung ulan, kumusta po yung mga kababayan po natin? May na-evacuate po ba? May kinailangang ilikas dahil po sa tuloy-tuloy na pag-ulan kahapon? Sa awan ng Diyos, wala naman po tayong na-preemptive or mga na-evacuate, though ang ating provincial governor na si Honorable James S. Eduba ay nagbigay na po ng kanyang directive nung Thursday pa po na magsagawa na ng mga preemptive action para naman po sa ganon ay wala tayong casualties na maitatala dahil sa impact nitong si Krising. Opo. Isa pa po, ma'am, kung maghapon yung naging ulan po kahapon dyan sa inyo, kumusta po yung lagay ng mga kalsada? Usually, alam po natin ang Kalinga ay mountainy po yan, mountain area po yan. May mga landslide, rock slide po ba na nai-record sa inyo? At kumusta po mga kalsada dyan sa Kalinga?
Sa patuloy po nating pagmamonitor at saka sa force yung pakikipag-coordinate natin sa ating mga counterparts, sa ating mga munisipyo and syempre yung ating mga national line agencies, wala naman pong naiulat na road closure. So ibig po sabihin, lahat po ng national at provincial roads natin dito sa Kalinga ay passable po as of the moment. Ayan, very good. May mga naitala po ba tayo na any untoward incidents dahil po sa bagyo at habagat na ito, ma'am? Well, kahapon may nai-report sila na isang sari-sari store lang naman siya na nakapwesto kasi siya sa isang medyo delikadong lugar. Nagkaroon po ng road slip kasi nasa gilid po siya ng kalsada nagkaroon ng soil erosion. So yung maliit na tindahan ay naisama doon sa road slip na iyon. So sa awa naman po ng Diyos, wala naman pong nasaktan. Yung may mga pananim po tayo dyan, ma'am, na naapektuhan? Sa ngayon po, nag-umpisa po ang ating planting season. However po, dahil po sa patuloy na pag-ulan kahapon, hindi pa po nakakapagbigay ng initial assessment ang ating agricultural sector. So, hindi pa natin... Hopefully po, hopefully po, within today or within 72 hours po ay makapag-report po sila. Ayan. Pero so far, sa mga report na pumapasok sa inyo, wala pang details regarding po dyan sa agri-sector natin? Yes po, hindi pa po. Wala pa pong naitala ang ating operation center. Sa infrastructure natin, ma'am, meron ba? Wala pa rin po, sir. Kasi po, ang ating rapid damage assessment team ay hindi pa po na-mobilize. Kahapon kasi po, yun sama ng patuloy na pag-ulan po na nararanasan natin. Ma'am, panghuli na lang, baka may nais po kayong ibigay na advisory, paalala po sa ating mga kapamilya dyan sa Kalinga. Go ahead po, ma'am. Okay, sa mga kailian natin dito sa Kalinga, lagi po tayong mag-antabay at mag-monitor sa current na weather updates po natin at laging sumunod kung ano man po ang mga advisories or public warnings na binibigay po ng ating mga local government units. At mag-iingat po lagi at laging magdasal. Yun lang naman po. Maraming salamat. Ma'am, maraming salamat at patuloy po kami makikipag-ugnayan sa inyo kapag may mga development po dyan sa inyo sa Kalinga. Salamat po at mag-iingat, ma'am. Maraming salamat po, sir. Si Ma'am Shivani Aklam, ako ay si po ng PDRRMO ng Kalinga. Bantay Krising at Habagat. Binabasa ko yung reaction ng iba natin mga kababayan ha. Magandang umaga po sa ating 23 million. Sasabihin ko na naman, million na. Siyempre, million tayo. Alam nyo bakit? Bukod po sa mga nasa YouTube, bukod sa mga nasa Facebook, marami rin po, mga nakikinig din sa atin sa radyo, sa 630 kHz, sa DZMM Radio Patrol sa 630. Mag-iingat po kayo. Iba kasi kapag may radyo ka, di ba? Kahit bumabagyo yan, kahit mawala ng kuryente yan, dahil de-battery yung radyo mo, yung iba may manual na iniikot lang na ganun, at makakapag-produce na sila ng sounds from the radio, kahit bumabagyo, tuloy-tuloy po yung information na makukuha ninyo dahil po makakasaga po ng signal yan Dapat talaga lahat tayo may transistor radio sa ating po mga tahanan para just in the event, English yun ha, para just in case, English na naman yun ha. Just in case po mawalan tayo ng power supply, mawalan ng internet, tuloy-tuloy pa rin po yung information at alam ninyo kung ano po yung nangyayari dyan sa community ninyo. Kagaya nito, kinukwento po ng ating mga kaserbisyo, sabi ni Marjo, dito po sa Teresa Rizal, lakas ng ulan. Si Drupi, sabi niya, maulan din daw. May mga nagbe-message sa atin dyan sa, si Cavite talaga, ang dami nagme-message sa atin na Cavite. Si Art Cruz, sabi niya, on and off po ang malakas na ulan. Dito naman sa Las Piñas, sabi niya. Sa Pasay, may ulan din daw.
Ang dami nagre-report sa atin Si Jean Alipao, sabi niya, sobrang lakas po ng ulan dito sa Francia, Antipolo. Si Zenaida Ramos, sabi niya, dito rin po sa San Francisco, Lubao, Pampanga, non-stop po ang ulan. Simula pa kagabi na may kasamang hangin. Naku, mag-iingat po. Si Tim Cobalye, sabi niya, good morning DZMM. Lakas po ng ulan dito sa Mexico, Pampanga. Si Romeo Garcia, ambon-ambon na lang dito sa Legazpi City sa Bicol, sabi naman po niya. Si Eduardo Rodrigo sa Pasig po, kagabi pa na ulan, umuulan, kawaway naghahanap buhay. Totoo po yan. Kaso po wala tayong magagawa kailangan po nating itabi muna yung mga paninda natin para hindi po masira, lalo na yung mga naglalako sa gilid ng mga kalsada. Naku, ingat po muna kesa mabasa po't masira. Si Jole, sabi niya, dito sa Navotas, grabe lakas ng ulan. Si Banji Basig, sabi niya, keep safe everyone daw po. Jocelyn Austria, malakas daw ang ulan sa Baguio City. Naku, mag-iingat po. Si CJ Sales, sabi niya, malakas din ang ulan dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Si Onadsky, San Pedro, Laguna, ambon-ambon pa lang, sabi niya. Ay, mag-iingat po Si Balik, sabi niya, good morning po dito sa Olongapo City. Walang tigil ang ulan. Wala si araw, walang tigil ang ulan. Ganun din, Ang dami nag-message sa atin na taga Antipolo. Si Christine May Ebresa, dito po sa Antipolo, sobrang lakas ng ulan. Si Teresa Hio from Malabon, sabi niya, malakas ang ulan at hangin tapos high tide pa. Give safe daw sa Malabonians. O Richard Safico, ganun din. Antipolo City, malakas din ang ulan, Si Roslyn Castro, lakas po ng ulan. Tayuman, Binangonan, Rizal. Ingat po sa mga nagbabiyahe, sabi po niya. Si Lomerzo Forti Bamalias, malakas po ang ulan dito sa Las Piñas City. Roda Cabas, Litex Commonwealth, sobrang lakas ng ulan. Si Connie, sabi niya, si Connie Reatasa, parang nandito sa Antipolo City ang bagyo sa lakas ng ulan. Jay Narido, ang sabi naman niya, dito po sa Samal, Bataan, malakas ang hangin at ulan. O tignan niyo po, dahil sa mga messages ninyo, nalalaman natin yung sitwasyon sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Mag-iingat po tayo, expect na po natin yung mga malalakas pa na pag-ulan at hangin dahil po sa bagyo at habagat. Yung po mga nanonood sa atin sa Teleradyo Serbisyo, yung mga nasa YouTube, yung nasa Facebook at sa cable, ito pong nasa kaliwa ko. Itong tinuturo ko na to. Ito, yan. Ang nakikita nyo po na yan, ayan po yung Marikina River monitoring po Ayan po, nakikita natin yung lagay ng water level sa Marikina River. So far, hindi pa naman po umaabot sa first alarm yung level na tubig doon. Pero just the same, continuous po ang monitoring dyan ng mga LGU sapagkat ngayon pa lang po, kagaya ng mga mini-message sa atin ng mga kapamilya po natin, ngayon pa lang nararanasan mga malalakas na pag-ulan sa southern parts, tapos may Antipolo pa sila na binabanggit. Ibang bahagi ng Rizal, saan po bababagsak yan? Yung mga tubig na yan, after po dyan sa kanila sa taas, bababa po yan sa Marikina River. Kaya mag-iingat po tayo, sundin natin yung alarma, kapag po magsa-second at third alarm po yan, mag-warning po yan. Ang Marikina LGU, alam po yan ng mga residente dyan sa Marikina City. Si Teresita Vengaso, sabi niya pahinto-hinto na daw yung ulan doon sa kanila sa Luna, La Union. Si Felix Esler, sabi niya sa Bataan, wala daw tigil ang ulan. Naku, mag-iingat po tayo mag-iingat po tayo. Ang ating pong oras, 8:59 ng umaga, mga kapamilya, mga kaserbisyo. Tuloy-tuloy po ang pagbabantay ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio sa ating pong binabantayang bagyo. At syempre, si Bagyong Krising at syempre, ang habagat na dulot po nito. At susunod na po, iwas sakit, iwas gastos with Doc. Good morning, Doc. Hello. Good morning. Kilala niyo ba yan? Maulang umaga. Doc Michael, good morning.
Good morning, Senator. Mukhang ready ka na rin sa coverage ng bagyo, ah. Nako. Patay tayo dyan. Abangan nyo po, yung mga ipaba po mga pangyayari at mga monitoring natin pagdating po sa bagyo. Hindi po tayo bibitiw pagdating dyan. At tuloy-tuloy po si Michael Joe Daliso po ang susunod na siyempre makakasama ninyo hanggang 10. Hanggang 10. Tapos after Mamaya, 10, mag-iikot ka na sa mga babahain if possible. Hindi. Sige, makibalita po tayo. I-share nyo pa rin po kay Michael yung mga sitwasyon sa inyo po mga lugar para ma-check po natin sa mga local PDRRMO po ninyo. Maraming salamat. Mag-ingat po tayo kapamilya. Happy weekend. Bye! Bawat balita, mano-manong susuriin sa Balita Antemano. Bantay Krising at Habagat. PCMM, Radyo Patrol, 6:30 na